Di ba? Magbigay, sige ganito, magbigay ka ng premise mo, magbibigay ako ng premise ko. Kung sino yung mas anong premise sa atin, mas matibay ang premise, hindi magiba, siguro mas tama ka. Magbibigay ako ng premise ko. Ako muna magbibigay ng premise, okay lang sa'yo. Sige. Sige, ito. Ito naman kasi talagang, ito lang yung premise na ginagamit namin sa Dos Gis eh. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa ng langit at nangasa ibabaw ng lupa. Ito, walang exemption dito kasi nga lahat ng nangasa langit nasa ba ang Diyos? 'Di ba nasa langit? Ibig mo sabihin kasama ba siya lulod sa pangalan ni Kristo? Yun ang premise namin doon. Yan lang ang... Kung talaga nakikinig ka kay Brad Eddie, yan yung ano dun eh. Yan yung breaking point dyan na... ang sabi ang luwaliwanag, lahat ng nangasa langit eh. Kapag sinabi lahat, may exemption ba yun? Meron o wala? Sige nga, sagutin mo nga ako. Wala. Sa salitang lahat ba, may exemption? O wala naman pala. Wala. Sabing Kung puputulin mo lang sa verse 10, paano kung ituloy natin sa verse 11? Kasi yan din... Okay, bro. Yan din mismo ang patunay ko na mayroon. Hello. Ulitin mo nga pakiulit. Yan din mismong yung verse na pinakamatibay na basihan nyo sa paniniwala nyong walang tuhod ay yan din mismo ang gagamitin ko sa inyo. Para patunayan na mayroon. Sige nga, gamitin mo. Sige, pagbigyan natin bro kayo. Sige, pagbigyan natin yung gusto niya. Dapat Samuel, consider. Sige, pagbigyan natin siya. Kung may tuhod din naman talaga ang Diyos, saan naman makabasa natin na nagsisamba yung Diyos? Kasi yung tulad ng sinabi ko, yung tuhod, represent naman talaga sa pagsamba. Meron tayong kapag ba may tuhod, dapat nasasamba? Hindi bro, mali ang logic na sabihin nyo na kapag may tuhod, dapat sasamba ka na kasi ang tuhod ay hindi lang naman ginawa exclusively para sa purpose na lumuhod. Pero what is your... Yung mga... Yung mga hayop, mayroong tuhod pero hindi yung lumuluhod. Kaya what ground? Anong may bibigay mo ng ground? Kasi ako meron akong ground kung bakit ang anghel may tuhod. Ang isang possible dyan, ang nag-ground is mayroong nagsisasamba sila sa Diyos. Ngayon, if meron pang higher sa supreme being pa sa Diyos na nagsasamba siya, di meron tuhod talaga ang Diyos. Ganon. Kasi ang solid na evidence mo na ang halimbawa, ang anghel, meron tuhod kasi nagsisamba sila sa Diyos. So ang sa inyo pala, ang pinakamatibay nyo na basihan na kaya masabi nating may tuhod siya kasi sumasamba siya. So ibig sabihin pala kapag wala siyang sinasambahan, wala siyang tuhod, ganun ba 'yun? Pag wala wala tayong mabasa sa Biblia na yung Diyos may sinasamba, walang tuhod ang Diyos. Wala tayong mababasa na sinasamba. Ang ground lang kasi kung bakit mayroong tuhod ang mga anghel, ang ground na nakikita natin dito, nagsisamba ang mga anghel. So, ibig mong sabihin na kapag hindi nagsisamba, wala yung mga tuhod. Di ba ganun, di ba sinasabi mo dito na ang logic mo kasi nagsisamba sila, so ibig sabihin may tuhod sila. Paano naman yung hindi nagsisamba, ibig sabihin wala silang mga tuhod? Halimbawa na magbigay ka na ano mo bro, reception mo bro, medyo mahina. Ano? Magbigay ka ng halimbawa sa pinupunto mo, yung tinutukoy mo. Magbigay ka ng bawa. Sabi ng Diyos, sabi ni Kristo, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Sa Henesis naman, ang tao ay ginawa ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Ang tanong, ang tao ba walang tuhod? Meron tuhod ngayon ang kawangis ng Diyos. O paano na siyang naging kawangis ng Diyos kung iba sa kanila? Sinitas mo yung wangis. Ngayon, tatanungin kita, ano ba ang wangis? Tinutukoy doon sa Genesis 1:26. Magkapareho ng imahe eh. Magkapareho ng imahe.
Kaya nga si Kristo, ang sabi si Kristo ang larawan ng hindi nakikita ng Diyos. Ang tanong, si Kristo ba walang tuhod? Bakit siya ang ginamit na larawan kung hindi naman pala, hindi naman kalok-alike niya? Yung Hindi, Brad, ang nilalarawan. tinatanong ko sa iyo, yung wangis na tinutukoy doon sa 1.26 na sinitas mo, kaya nasasabi mo na mayroong tuhod. Yung wangis dyan kasi, dyan sa Genesis 1.26, alam ko na meron din kayong paliwanag dyan na tumutukoy yan sa spiritual na wangis, sa hindi literal na wangis. Alam ko yan. Pero, ang sinasabi ko naman, halimbawa, ito namang sinabi ni Kristo na ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Yan ang tanong sa kanya ni Felipe. Ibig niyo bang sabihin noong nakita siya ni Felipe, walang tuhod si Kristo? Yung logic mo, iho eh. Ano ba naman? Yung Hindi, bro. literal bang tinitingnan mo dyan? Ano? Basahin natin ang Filipos 2:10 na pinakamatibay yung basihan dyan sa paniniwala yung mali. Which is, sa pagkakaalam ko, binago na yun. Oh, sige. Ganito, sa pagkakaalam ko, bro, Wala pang binabago dyan. binawi na niya yan. Siguro, sa inyo siguro, parang hindi pa talaga niya formal na sinabi sa inyo, pero gikan sa mula sa mga sources ko, sa aking obserbasyon, binawi niya yan. Ganito, no? Buti ka pa, yung source mo, alam kami, hindi. Okay. Ganito ha, bro. Ating Oo, basahin medyo, ang Filipos hindi 2:10. maganda yung, hindi maganda yan. No? Hindi. Sige nga, subukan natin yung logic mo, yung sinasabi mo logic, sige. Testing natin. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, nang nangasa langit at nang nangasa ibabaw ng lupa at nang nangasa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, kahit nasaan ka man, nasa ibang planeta, sa ibang mundo, o kahit nasaan ka man dito, ikaw talagang luluhod ka sa pangalang Jesus. Na? Luluhod ka dahil sa pangalang Jesus. Tama? Tapos, Tama, bukod dyan sa luluhod, meron ka pang isa pa na gagawin. Ito naman ang nakasulat sa verse 11. At sinabi, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Kristo ay Panginoon. So, dito, merong dalawang gagawin. Ang lahat ng mga nilalang sa buong lugar, sa lahat ng lugar, kahit nasaang lugar naman, meron silang dalawang bagay na dapat nilang gawin. Una, iluhod ang kanilang mga tuhod. Pangalawa naman, kanilang ipahayag ng kanilang mga dila na si Kristo ay Panginoon. Di ba ganun yun, di ba? Ngayon, sinasabi ninyo sige, ba? tuloy mo lang. Sinasabi ninyo ba na ang Ama ay walang dila? Kasi utos din ito na dapat ipahayag din ng lahat na si Kristo ay Panginoon. At ang inutusan nito ay yun din naman ang inutusan na luluhod ang lahat ng tuhod. Ngayon, ang tanong, sige, kahit hindi niya... Sige, susundan ko yung logic mo. Ako magtatanong, ikaw nagbigay ng premise eh. Hindi, teka lang, saglit lang. Sige, tapusin mo muna, sige. Dito ha, merong dalawang bagay na gagawin. Susundan ko yung... sige. Hindi pa ako tapos. Let me explain. Merong dalawang bagay na gagawin. Ngayon, tanong natin ngayon, ano ang purpose, bakit gagawin ang dalawang bagay na ito? 'Di ba ang gagawin ang gagawin una, iload lahat ng tuhod, tapos ang sunod na gagawin ng lahat ng nagluhod ay kanilang ipahayag ng kanilang dila ng Kristo Panginoon. Ang tanong natin ngayon, ano ang purpose, bakit dapat gawin ang dalawang bagay na ito? Nakasulat mismo sa talatang 11. Sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So, yun palang pagluhod ng mga tuhod at yung pagpahayag ng mga dila na si Kristo ay Panginoon, yun ay may purpose. Ang purpose dun ay para luwalhatiin ang Diyos. So, ibig sabihin, ang lahat ng tinutukoy doon na luluhod, ang lahat na tinutukoy na magpapahayag ng dila ay ang lahat na magluluwalhati sa Diyos Ama. Ibig sabihin, hindi kasama ang kanilang luluwalhatiin. Kasi ang mga bagay lang naman ay yun ay gagawin sa dahilan na ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ganon yun. So, hindi siya kasama kasi siya ang dahilan kung bakit gagawin ang dalawang bagay na iyon. Sa katunayan, dito sa 10 at 11,
lalabas talaga na yung Ama exempted siya sa dalawang bagay na gagawin na ito kasi ang purpose para gawin ang dalawang bagay ito ay para sa kanya. Para sa kanya ang purpose. So hindi siya kasama sa gagawa ng mga bagay na iyon. Sa katunayan, sa unang Korinto 15:27, sinabi dito, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapat kung sinabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. So, same logic din. Ang sinabi dito, pinasuko ang lahat ng mga bagay sa kanya. So, ibig sabihin, yung kanya na yun ay hindi yun kasama sa pasusukuin. Kasi nga, sa kanya pasusukuin ang lahat ng mga bagay. Yan ang logic na sinasabi ni San Pablo dito. Datapat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi or exempted yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay. So, balik tayo doon sa Filipos 2:10. Dito sa Filipos 2:10, upang sa pangalan ni Jesus ay lodang lahat ng tuhod, tapos 11, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kapag sinabing sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ibig sabihin malinaw na itinangi yaong kanilang luluwalhatiin or itinangi yaong dahilan kung bakit gawin nila ang dalawang bagay na iyon. Dahil sa katunayan, itong paggawa ng pagluhod at pagpahayag ng mga dila, ito ay utos ng Diyos na gawin ng mga tao. Hindi kasama ang sarili niya sa inutusan niya ng bagay na yan. Sa Roma 14:11 sinasabi dito, sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. So, sino ang kanilang papahayagan? Sino ang kanilang luhudan? So, ang kanilang luhudan, ang Diyos. So, sino ang magpapahayag? Ang lahat na magluluwalhati sa Diyos. So, doon sa Filipos 2:10, ang lahat na sinasabi doon, ang lahat ng may tuhod doon, ang lahat ng may dila doon, ay yung lahat na magluluwalhati sa Kanya. Hindi kasama yung luluwalhatiin nila sa luluhod at sa magpapahayag. Ganun yun. Malinaw? Ano? Parang nabuksan na yung Tapos ka na. ngayon? O, tapos na. Ano? Sige, magtatanong pa nga ako sa'yo. Sige, tanong. Ang sabi dito sa Filipos 2:10, diba? Ang sabi nga ganito, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod. Oh, bakit niluhod? Yung salitang lahat dyan, Oo. Lahat tatanong nga kita lang eh. Sige. Diba? Oo. Ang sabi niyan, lahat ng tuhod na nangasa langit. Oo. Yung mga nasa nga langit dito, tumutukoy sa lahat ng entity sa langit, diba? Tama, diba? Oo. Yung Diyos ba nasaan? Nasa langit. Oh. Nasa langit. Pero Kapag sinabing lahat, may exemption ba? Oh. Teka lang, magtatanong pa ako eh. dapat mong Premise mo kasi unawain. Ang tanong ko sa'yo Dapat ganito. hanggang verse 11. Teka lang. Oh, sige. Pinatapos nga kita, di ba? Sige. So, pagtanungin mo lang ako para maliwanag. Sige. So, sabi mo kasi, yung lahat ng nasa langit, lahat ng entity nandoon, kasama yung Diyos Ama nandoon eh. Oo. So, ang susunod na tanong ko, ang next question ko dyan is, kung kasama ba yung Ama na nasa langit? Ang sabi mo, oo. Yung salitang lahat ba may exemption? Kapag sinabi mo lahat, meron bang exemption yun? Kahit na isa. Dito sa kung ang babasahin lang natin ay ito lang. Tinatanong lang kita. Hindi, kasi test of logic to siya ka ng grammar lang eh. Simple lang naman to eh. Hindi mo na kayo makailangan ng, ng mahabang paliwanagan. Tinatanong ko lang sa'yo. Ang sabi mo kasi, yung lahat na nasa langit, o tinutukoy sa Filipos 2:10, lahat ng entity na nasa langit. Ngayon, ang sabi ito, lahat. Hindi. Lahat. Ang tanong ko lang simple. Ang tanong ko lang simple. Kapag sinabi bang lahat may exemption, meron na wala? Wala. Pero ang tanong, sino? Wala palang exemption eh. Pero ang tanong nga, Ano susunod ko tanong dyan? Teka lang naman. Lahat ng nasa langit ang tinutukoy ba? Yung Ama ba? Yung Ama ba? Luluhod sa anak? Teka lang, makinig ka muna sa akin sa tanong ko. Hindi. Yung Ama ba? Luluhod sa anak? Hindi. O hindi naman pala eh. So, O para saan ngayon yung tuhod? lahat ng tuhod nga ng Di ba pagsamba? magluluwalhati Teka lang. ng Diyos Oh. Ama. Lahat ng O ito nga eh.
Diyan kayo nagkamali kasi luwanag yun. kasi binabasa Hindi, mo hanggang verse hindi 10 ako nagkamali kasi sumagot ka yan. naman ng tama eh. Ang sabi mo, lahat ng entity sa langit, kasama yung Ama, lahat nga eh. Ang Lahat tanong mo yun, kasi, luluhod. bro, mali. Anak. Eh, ang susunod kong tanong sa'yo, kung Mali kasama yung bang tanong mo, luluhod bro. yung Ama sa Bro, bro. anak? Sa Sabi unang mo tanong hindi. mo, ang sa unang tanong, Hindi naging mali yung tanong ko kasi ngayon ang logic mo. Kasi tingnan mo sige Meron ka magpapaliwanag kasi ako sa'yo dinadagdag. Ako na magpapaliwanag Ginamit mo kasi ginamit mo yung sitas ng ng unang Korinto, unang Korinto ano yan? 15:27. Unang Korinto 15:27. 15:27. Exempted. Itinawag Sige, niya, eto. Sabi mo exempted dito yung Ama. 'Di ba? Exempted dito yung Ama, sabi mo ganun. Oo. Yung pasusukuin ba sa langit dito? Kaaway ba? Kaaway ba ng Diyos o kakampi ng Diyos o parehas? Lahat. Lahat kung sinabi mo yan. Papaano pag napatunayan ko sa'yo na yung kaaway lang ang pasusukuin dyan? Hindi kasama yung mga hindi kasama yung mga kakampi ng Diyos. Di ba ang iglesia ay Kasi mali yung paggamit mo sa sitas, kapatid eh. ang iglesia ay Mali yung paggamit mo suko sa ng sitas anak eh. sa ama. Yung konteksto kasi niyan, ang pasusukuin yung mga kaaway. Kaya nga, exempted yung Ama dyan. Ba't kaaway ba yung Ama? Nga, sagutin mo Ang nga. point Kasi ko na gumamit ka ng kinuha sitas dyan, out of iba? context, proof texting pa. Wag mong sabi out of context. O kaya nga, sagutin mo. Hindi, under cross ko eh. Sige. Hindi. Teka lang, ganito kasi yan eh. Di ba, pinabayaan ka na magpaliwanag. So, ang time namin ngayon, i-refute yung paliwanag mo kasi nag-inject ka ng mga salita na na very parang sinasabi mo, tinanggap mo, mali kami. Tinanggap mo, tama ako. Kaya ngayon, ang obligasyon mo, Okay. Magtanong ka. sagutin mo. O kaya nga, yun nga, teka lang. Okay. Sige, tatanungin kita. Sige. So, sa Filipos, tinanggap mo, lahat ng entity sa langit kasama yung Ama kasi nga lahat eh. Pero So, yung dyan, sumunod na natanong mo, tanong mo sa'yo, tinan mo, nagtatanong ako eh. Ganito. Di ba sabi mo, hindi kasama yung Ama sa luluhod. Ngayon ginamit mo yung unang Korinto, 15, 15, 27. 17. 27. Ano? 27. 27, 15, 27. 27, sige. Ngayon, nasusunod ko dito. Yung mga pinasuko ba dito, kaaway ng Diyos, kakampi ng Diyos, o parehas? Sa konteksto niyan, sige, para hindi na tayo lumayo. Para hindi proof texting. Kasi Di ba sabi mo kasi ginamit mo yung sitas niya para sabi mo, teka lang, papaliwanag ko muna yung paggamit mo sa sitas eh. ginamit Baka ko kasi lang ang nire-record mo sitas to, na baka yan. panligaw ka. Hindi. Ginamit ko Oh, ang ito sitas hindi, na yan ginamit mo yung sitas na yan para kunin ang point para na merong patunayan exempted. na Merong exempted, merong exempted. Yun lang Oo, ang point yan ko tama. dyan, Oo, yun tama. Oo, yun, tama naman yung paggamit ng sitas eh. Exempted, kaya nga ang tanong ko sa'yo, simple. Sa unang Korinto 15:27, konteksto, ang mga pinasuko ba dyan, kaaway lang ba ng Diyos? Kasama ba yung kakampi ng Diyos? O parehas? Sa konteksto, Kapag sinabing lahat, ano ang unawa mo? sige. Anong unawa mo kapag sinabing lahat? Sapagkat kanya pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng mga ilalim ng kanyang paa. Datapwat, kung sinasabi din ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yung nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. Dito Ang sa konteksto unang ba niyang kasama ba yung 15:27? makakampi ng Diyos? Hello, bro. Dito sa Hindi, teka lang. dinadiver ang usapan eh. Dito sa unang Korinto, ang kinuha ko lang na punto ay hindi yung lahat ng mga bagay sa langit pa, kundi yung punto lamang na exempted pala yung pinatutungkulan, exempted pala yung dahilan kung ganito yun exempted yung pinatutungkulan ng bagay na gawin nila. Yun lang ang point na kinuha ko dito sa 26. Alam ko na itong 27 ay meron pa tong ibang paliwanag, pero ang kinuha ko lang ay yun lang point na merong exempted. Yun lang. Kaya wag mong ilayo ang topic natin. Okay, so nag-gets ka na. Wag mong ilayo. So, teka lang. Oh. So, ibig sabihin, cherry picking ka, kapatid. And then, Kumukuha ka ng proof texting o ng out of context sa pahayag para isapal doon sa paniniwala mo. Papakita ko sa'yo kung bakit. out of Itataas context ko lang ba? yung sitas ng isa. Out of Teka lang. context ba? Hindi, ikaw gumamit ng sitas kaya papaliwanag ko lang. Ang sinabi ko na merong exempted. Sinabi ko na sa iyo na ang sitas na ito ay merong maraming punto. Pero Kaya ang, nga, ito ang kinuha ko lang na punto ay yung pagiging exempted. Yung pagiging exempted lang, ang kinuha ko lang na punto. Yun lang. Sige. Nililigaw mo ako Sige, eh. sige para malubos yung yung paliwanag na diyan. Hindi kita ililigaw
Sinusundan nga kita, ikaw naman, no? Susundo ko yung gusto mo mangyari. Kinuha mo ka mo yung exempted. Sabi mo maraming paliwanag dyan. So, yung maraming paliwanag na nasa isip mo, tama ba yun o mali? Hindi ko pa sinasabi kung ano. Kinuha mo ka mo yung isang paliwanag na alam mo tama eh. Oo. Hindi. Simple lang yung tanong ko eh. Sabi mo kasi, alam ko marami tayo nakikinig dito, dalawa, si Karek siya, si Ka Jose. Oh. Ang sabi mo kasi, alam mo maraming paliwanag pa dyan, maliban doon sa pinaliwanag mo. Ang kinuha ko lang punto ka mo, yung exempted. Oo. Ito susunod kong tanong sa'yo. Yung marami bang paliwanag na nasa isip mo, tama ba yun o mali? Kung ako ang tatanungin mo, tama yun. Kasi tama din yung pagkuha ko. Tama naman pala. So ito ngayon, ito yung isang paliwanag diyan, kukunin ko ha. Sa konteksto ng kinuha mo, unang Korinto 15:27, iangat ko lang ng isang sitas. O dalawang sitas na natin. Kung magkagayoy darating ang wakas. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatuwid bagay sa Ama. Pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapatid. Tapos? Kasama ba ang Diyos dyan? Kasama ba yung mga anghel dyan na mababait? Kasama ba yung 24 na matatanda dyan? O yan ay tumutukoy lang sa mga kaaway ng Diyos? So maliwanag, di ba, na ang punto ko ay mayroong exempted. So maliwanag, mas hindi. natunayan na tama. Tinatanong ko nga sa iyo eh. Sa puntong exempted. Hindi. Yang mga tanong mo kasi teka lang. out of topic na. Easy ka lang. Saglit lang kapatid, simple lang yung tanong ko eh. Huwag mo nang pahabain masyado. Kasi ginawa mo pinagbatayan mo yung isang sitas na pumutol ka lang tapos sinabi mo, kaya exempted yan. Ngayon kinukuha yung konteksto. Ang sabi sa konteksto, ting ang wakas. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatuwid bagay sa Ama. Pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Tanong ko nga sa'yo, kasama ba dyan yung Ama? Hindi, exempted nga sa dyan eh. Yan nga. Ibig sabihin, yun nga. So, ibig sabihin, tumutukoy lang ang konteksto na to para sa mga kaaway ng Diyos. Tama ba? Oo. Para sa mga kaaway na ng Diyos to. So, ibig sabihin, hindi kasama yung mga entity na So, ang tinatanong mo ay out of topic. Tama, mali. Ha? Hindi out of topic. Ikaw gumamit ng sitas na yun eh. Kinukuha ko lang yung konteksto eh. Out of topic ka kasi hindi ko ginamit ang mga talatang yan. Ang ginamit ko lang itong 20 city para patunayan na mayroong exempted. Yan lang ang punto na kinuha ko. Maganda. Ang tanong mo, out of topic. Okay. Sige, uulitin ko. Uulitin ko yung tanong ha. Yung kinuha mong konteksto sa unang Korinto, konteksto ba yun ng Pilipos? Ang sinasabi mo point lang ang kinuha mo. So, cherry picking ang tawag yan. Kasi ganito yan eh. Ganito kasi, Kasambel, kung hindi mo lang alam. May tinatawag kasi, teka lang. Isaiah 20:13, diba? Ganito kasi yan, Kasam. Kasam, ganito kasi yan. Ganito lang yan ha. Sa pagbabasa kasi ng Biblia, may tinatawag na context, meron din tinatawag na proof texting. Yung proof texting kasi, yan yung ginagawa mo yung example ngayon. Nagbibigay ka ng exegesis sa isang talata. Alam mo naman pala eh. Tutol ka ba? Kinukuha ko ngayon yung konteksto ng exegesis ng isang sitas. Ang tanong ko, tutol ka ba sa pinakikita ko lang sa iyo na exempted ang Ama? Tutol ka ba na exempted ang Ama dyan? Hindi. Tutol ako sa paliwanag mo. Tutol ako sa paggamit ng sitas para iugnay sa Pilipos. Alam mo kung bakit? Papakita ko sa iyo. Babasahin natin ha. Tingnan mo ha. Dito sa unang, napapaliwanag ko naman. Exempted. Hindi ko sinabing ito ang sa Pilipos. Ang sabi ko lang, para lang maipakita na meron palang exempted. Ang point ko lang dito, yung sinasabi ni Pablo. Si Pablo para, meron, sa kanyang mga paliwanag pala, meron siyang mga exempted. At hindi niya inulit pa yun sa mga sa ibang mga aklat niya. Teka lang, kapag sulat niya dapat kasi teka lang. Alam mo, teka lang. Saglit lang. Teka lang, Kasam. Hindi mo kasi nakuha yung punto ko eh. Nakapokus ka na kasi sa Ama.
Di ba nga, ang tanong ko nga sa iyo, kasama ba lahat ng entity sa langit na kakampi ng Diyos dyan? Out of Kasama topic ba yan nga, sa mga tanong mo. kaaway ng Diyos sa pasusukuin? Out of topic Hindi nga ka, kasi yun tanong ang mo. nasa citas eh. Out of topic Eh ka ba, kasi. Out of hindi topic magiging ka. out of topic yan. Kasi nga, Out of topic, kahit sinong tatanong mo, out teka of lang nga, topic teka lang ka. nga. Kasi hindi ko naman teka ginamit lang. ang mga Ano bagay na ibig yan. Sabi, sabihin- sabi ano ko ibig nga sa iyo, sabihin ng sabi ko out of nga sa iyo, na ginamit ko lang para kunin ang punto na mayroong exempted. Yun lang, exempted lang ang O di ginawa ko proof texting nga yung ginawa mo. dyan. Isaiah Eh 20:13. pinaliliwanag ko nga na mali yung unawa mo eh. Basahin mo sa 20:13 kaya sa tanong Pinoy ay magiging sa kanila ay utos sa utos, utos sa utos, bilin at bilin, bilin at bilin, at dito'y kaunti, do'y kaunti, upang sila'y mga kaayon, mga kayaon, at mga panghinga, at mga balayn, at mga sila, at mga huli. O, diba? Ang utos, ang salita ng Diyos daw ay do'y kaunti, dito'y kaunti, do'y kaunti. Isaiah 20:13. Baka pwedeng basahin mo. Kasi nga, ang point lang ang kinuha natin dyan. Hindi yung mismong pangyayari. Ang point lang. Meron tayong Ako isang na, point na kinuha. Di ba gumamit ka ng citas para kunin point yan? Oh. Alam mo ba sa talata ng awit may nakasulat na ang Ang buong kautusan ay Ano? sinulat para sa mga Ano? lahing darating. Yun ba? Isa awit eh. Ang buong katotohanan Medyo mahina ang Makakana- signal mo bro. Mahina ang signal mo bro. Putol-putol ka bro. Putol-putol bro. Putol-putol. nasa kabuuan ang katotohanan. Yung kabuuan, lang. Putol-putol bro. Putol-putol lang signal mo bro. May unang video. Okay ba? May nag-unang video eh. Oh, hello. May nag-unang video kaya pala napuputol. Oh, hello. Sige bro. Hello. Romel. Hello. Hello. Ayun. Ayun si Courage, oh. Baka alam niyo si... Courage, ano ba ano bang talata yun? Yung nasa kabuuan ng yung salita ang katotohanan? Anong citas ba yun? Sino ba nakakaalam sa inyo dyan? Hindi ko maalala yung citas na yun. Basta yun yung punto ko, Kasamil. Eh. Hindi lang sa isang citas, kukuha ka tapos isasapal mo sa kabila. Hindi ganon. Kailangan yung kukunin mo citas, didiwa doon sa kabila. Kailangan hindi ka mabubutasan doon. Eh yung ginamit mo citas sa unang Korinto, tumutukoy yun sa sa mga kaaway ng Diyos. Talaga exempted ang ama doon at hindi lang yung ama ang exempted doon. Pati yung 24 na matatanda, pati yung mga 4 na nilalang na buhay, exempted yun doon. Hindi lang yung ama. So, naku, siguro naman maliwanag yun eh. So, Maliban ang doon sa ginawa kong Filipos, punto na exempted. lahat. Hindi lang yung ama. So, mali siya. Alam mo kung bakit mali? Sa Filipos, lahat ng entity, umamin ka kanina, sumang-ayon ka eh. Sabi mo, oo, lahat yan. Kasama yung ama, oo, lahat yan. Sa Filipos, ganito, tapos ha? teka lang, pagpaliwanagin mo ako saglit. Tapos, explain ko lang tinanong yung kita, tanong mo. Hindi. saan ba luluhod yung... Teka lang. Mali kasi ang tanong mo sa... Teka lang, saglit lang ang tanong mo ako sa muna akin kanina, magpapaliwanag. Sino ang lahat ng nasa langit? Normal. Hindi, teka lang. Sasagot ako na, Teka kasama lang, saglit. Ang tanong mo kasi, walang kasamang tulad tanong mo kanina, kaya normal. Ganito kasi ang nasasagot ako kasama na eh. kasama ang Diyos doon. Ang tanong Teka mo, lang, may kulang. Teka lang, saglit lang. Sige. Alam mo, hindi yan sa maling tanong eh. Nasa maling pagpapaliwanag lang yan. Alam mo, kahit mali yung tanong ng kausap mo, kung kaya mo naman ipaliwanag at kaya mo naman i-predict kung saan pupunta yung usapan, kaya mong i-block yun. Kaya lang kasi, sumagot ka na eh. Hindi mo na pwedeng bawiin yun eh. Yun ang problema. Sumagot ka na, sabi mo, oo, lahat ng entity kasama. Teka lang nga ito, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Papakita ko sa'yo kung bakit. Teka lang. Teka lang kasi ganito yan eh. Papaliwanag ko sa'yo, kapatid din. Sige. Ginamit mo yung Pilipos, o ginamit natin yung Pilipos, tumutukot ama, yung yung ama, yung mga anghel, yung 24 na nilalang, lahat ng bagay sa sa langit. So yung lahat ng tinutukoy na yun, lahat yung luluhod sa anak. Yung lahat na yun.
Kaya lang, ang sabi mo, Yung lahat ay, ng may, iba, paano bro, kapag may nabasa ako? Teka lang, pagpapaliwanagin mo ako kasi may... contextual. Kung marunong ka sa Teka lang context nga. lang naman, Oo nga. dapat alamin mo kung ano ang Teka lang, saglit lang. alamin mo ang purpose. Oh. Di ba sinasabi mo context? Teka lang, saglit lang. Sige. Oo, saglit lang kasi pinabayaan kita magpaliwanag kanina. So, ganito na lang, papaliwanag ko naman yung sa akin. Sige. Ayon doon sa pagkakaunawa mo. Hayaan mo ako magpaliwanag ngayon. Ganito naging daloy kanina. Yung sa Pilipos na ginamit ang 2 Gs, tinanong kita kanina, sabi mo, lahat yan, walang exemption. So, kasama nga mo, sabi mo, lahat eh. Ngayon, para palabasin mo ka mo na, exempted ang ama dyan. Ang ginamit mong batayan, yung unang Korinto. Teka lang. Ang tanong mo Hindi lang kasi kanina, hindi bro, tayo matatapos. kung sino ba ang lahat. Hindi ako magpapaliwanag. Patapusin mo muna ang paliwanag ni Brad Saitama. Sige. Tapusin mo. Teka lang, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Okay. Yung paliwanag mo eh. Oo. Actually, Sige na. halo ng paggamit mo doon sa sa unang Korinto 15:27. Nagkuha ka lang doon ng paliwanag mo doon sa citas, which is full citation ng tawag doon. Hindi tumataglay yung citas, yung binigay mo doon sa na gusto mo parating doon sa Yan ang tinututulan ko. Yang mga sinasabi nyo na mali. Kasi contextually speaking, kayo ang mali sa Pilipos 2 kasi hindi nyo inalam kung ano ang purpose. Kasi nga, Kung bakit gagawin. Tapos ngayon, Teka lang. Brad, na out of context. Brad, ay saglit lang. Brad Sam? Sige, Kasi alam mo kasi ganito yan eh. Alam mo kasi, ang mali, sabihan mo kagad mali yung kausap mo, na hindi pa nakakapagpaliwanag. Nagpapaliwanag kami, tapos sasabihin, ay mali kasi pagkakaintindihan. Ikaw ba sinabihan ka namin ng ganyan? Hindi naman eh. Kaya nga natin pinapaliwanag, kaya natin kinukuha yung essence ng mga sitas eh. Yung essence ng konteksto, ganun, et cetera. Kasi ito nga pinapaliwanag ko na kung bakit namin nasabi na yung paggamit mo sa unang Korinto, hindi pwede maging basis para sa, logically speaking, mali. Bakit? Kasi ganito yan, pabayaan mo na magpaliwanag. Sa sa Pilipos 2G na tinutukoy, kasama yung mga entity mga mababait. O para mas madaling maintindihan, yung 24 na matanda, yung mga 4 na nilang nabuhay, yung ama, katulad ng pag-amin mo kanina, kasama yung sa lahat, walang exemption, lahat nga eh. Lahat yung luluhod sa anak. Yun yung naging kinakasol basis natin kanina na tinututulan mo. Sabi mo, patutunayan mo na exempted yung ama dyan, hindi kasama yung ama dyan. Ang ginamit mo ngayon batayan, yung unang Korinto 15:27. Alam mo kung bakit naging mali yun, logically speaking? Kasi, una sa lahat, yung konteksto nun tumutukoy sa mga kaaway ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi lang yung ama ang exempted doon, pati yung 24 na nilalang nabuhay. Saka yung 24 na matatanda, iba pa, yung mga kerubin, yung mga arkanghel, which is mali. Bakit? Yung Pilipos, lahat nga kasama nga yung mga good entity doon eh. Hindi lang naman yung bad entity eh. Kasi sa Pilipos, pati nasa ilalim ng lupa kasama. So, buo yun, lahat. As in lahat, walang exemption, lahat nga eh. Samantala yung sa unang Korinto 15:27 na ginamit mo, ang pasusukuin lang, mga kaaway ng Diyos. So, hindi lang yung ama exempted yan, kapatid. Yung ama lang, sa ama mo lang dinidikdik eh. So, kapag ginawa mo yun, in-apply mo sa Pilipos, lalabas, yung yung ibang entity, maliban sa mga masasama, hindi naluluhod kay Kristo, hindi na rin luluwalhati. Di ba yun ang logic niyan? Yun ang logic niyan eh. So, mali. Paano natin ngayon yung pag-uugnayin? Ang kinuha mo lang doon sa sitas ng 15:27, isang sitas lang. Hindi mo kinuha yung konteksto. Which is, ang sinasabi sa konteksto nun, ang pasusukuin niya, lahat ng kapangyarihan na masasama. Lahat ng paghahari sa lupa, lahat ng masasama. Hello. So, yun lang yung sa hello. Nawawala kasi ako, napuputol yung internet. So, yun pinaka-punto ko doon. Mali yung paggamit mo ng sitas ng 15:27 para patungkol mo sa Pilipos 2Gs na exempted lang yung ama. Sa unang Korinto kasi 15:27, hindi lang naman yung ama exempted dun eh.
kahit naman yung mga yung mga anghel na yung mga anghel na kapanalig ng Diyos, exempted naman dun. Ba't pa niya pa yun? Ba't pa niya kaaway nga yung tinutukoy? Siguro mag-open ka na lang ng ibang topic kasi Ay, hindi. may merry-go-round lang tayo dyan. Marami naman tayo pwede pag-usapan. Magtatanong pa sa tapos hindi, parang ano. Kasi, ayun na eh. Hindi. Umiiwas ka na kasi alam mo, tingnan mo kasi contextually speaking, mali talaga ang unawa niyo sa Pilipos 2:10 at 11 kasi hindi niyo inalam kung ano purpose kung bakit gagawin ang pagluhod at pagpahayag. Babalik nga ulit tayo dyan. Di ba? Tapos ka na bang magpalala? Una kong tanong sa'yo ganito. Kasi magtatanong ka pa pala. Hindi. Sabi mo kasi mali yung pagkakaunawa namin diyan eh. Sige. Tinanong kita kanina. Ang sabi ko sa iyo, yung lahat ba diyan may exemption? Sabi mo wala, kasama yung ama. Yung sumunod kong tanong sa iyo, kasama ba yung amang luluhod sa anak? Sabi mo hindi. Oo, hindi. Tapos ang ginamit mong batayan para maging exemption yung sa 1527 which is mali nga eh. Sinabi mo na nga lahat eh. Tinanggap mo na nga lahat kasama yung ama doon sa 27 sa Pilipos 2:10 eh. Tapos pagdating doon sa pagload, hindi siya luluhod. Asa na exemption doon? Sige nga, sagutin mo sa exception doon. Sabi mo lahat kasama yung ama sa 2:10 na sige, sagutin mo. Sige, tapos ka na. Okay. Ipapaliwanag ko lang konti yung mali mo sa pagtatanong mo. Kanina, tinanong mo ako kung sino ba ang lahat na nasa langit? Inuulit ko lang eh. Hindi, wait lang. Kaya na nga saglit. Ulitin ko walang kasi mali yung mali yung pagtatanong ko. Paano naging mali pagtatanong ko? Saan nagkamali? Simple lang naman yun. 60 lang yung tanong ko Makinig ka muna sa akin ngayon. Kanina kasi, tinanong mo ako kung sino ba ang lahat na nasa langit. Siyempre, sasagot ako na ang ama kasama doon sa lahat na nasa langit. Kasi doon naman sa tanong mo kanina, ay ang pagkatanong mo lang ay kung sino ba ang lahat ng nasa langit. Hindi mo sinabing sino ba yung lahat na luluhod na nasa langit. Hindi ganyan ang tanong mo. Kaya sinagot lang kita ayon lang sa tanong mo mismo. Kasi halimbawa, kanina tinanong mo kung sino ba ang lahat na nasa langit, kasama ba ang ama na nasa langit? Siyempre kung sasagot ba naman ako na ang ama ay wala sa langit, maniniwala ka ba? Siyempre hindi, kasi alam nating lahat na ang ama ay nasa langit. Kaya doon sa tanong mo na kung ang lahat ba na nasa langit ay kasama ng ama, siyempre nandoon din siya. Pero kung atin lang kasi uunawain kasi mabuti, no? Doon sa unang Korinto 15:27, wala ka naman palang tutol doon sa sinabi ko na mayroon talagang exempted. Kasi nga, exempted yung dahilan kung bakit gagawin ang mga bagay na iyon. Halimbawa, dito sa Korinto 15:27, mayroong pasusukuin at mayroong pasusukuan. Yung pasusukuin, yung lahat ng mga bagay. Ang pasusukuan naman, yung Diyos Ama. So, ibig sabihin, doon sa sinabing lahat ng mga bagay pasusukuin ay hindi kasama yung pasusukuan. So, balik naman tayo dito sa Pilipos 2:10. Dito sa sinabi sa Pilipos 2:10 na luluhod ang lahat, tapos magpapahayag ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ibig sabihin, hindi kasama yung luluwalhatiin sa sinabing lahat. Kasi nga, ang contextualya, kung marunong ka lang sa context, alamin mo lang naman, ang dalawang bagay na gagawin nila, luluhod, tapos magpapahayag. Ang dalawang bagay na yun ay ginawa dahil mayroong isang purpose. Ikaw lang naman kung marunong ka lang sa context, alamin mo lang kung ano ang purpose, bakit nila gawin ang mga bagay na yun. Sinabi mismo sa talata na at upang ipahayag sa lahat ng mga bagay, lahat ng mga dila, na si Jesucristo ay Panginoon. Bakit? Sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So, ibig sabihin, hindi kasama yung luluwalhatiin sa lahat ng mga tuhod na magluluwalhati. Exempted yung luluwalhatiin sa magluluwalhati. Iba yung luluwalhatiin sa magluluwalhati. Gaya rin naman sa unang Korinto 15:27 na iba yung pasusukuin, iba yung pasusukuan. Malinaw, di ba? Dito sa 2:11, iba ang luluwalhatiin, iba ang magluluwalhati. At meron nga tayong patunay dyan na ang pagluluwalhati ay gagawin para sa Diyos. Yun ang binasa ko sa unang
Roma 14:11, malinaw mo naman pala na ang inutusan na lumuhod at magpahayag ay ang lahat ng mga magluluwalhati sa Diyos lang. Hindi kasama ang Diyos diyan. Kaya napakamali na gamitin yung logic na lahat ng mga nandoon sa langit kasama ang Diyos. Kaya nga wala siyang tuhod kasi hindi siya luluhod kasi nandoon siya sa langit. Maling logic yun. Wala yun sa tamang konteksto. Yun ang unawa na out of context. Siguro hindi nyo matanggap lang hindi nyo lang siguro matanggap na napamalian ko yung mga ngaral ninyo, which is noon pa man, kahit hindi pa niya sinabi itong sa tuhod-tuhod niya, meron na rin akong ibang nakitang mali sa kanya. Meron akong nakitang mali. Kaya dito siguro dapat matuto na kayong umunawa na nasa tamang konteksto. Alamin ninyo kung ano ang dahilan bakit sinabi ang bagay na ito. Alamin niyo ang dahilan kung bakit gawin nila ang bagay na ito. Alamin niyo ang dahilan kung para kanino nila gawin ang bagay na ito. Yun ang unawa na nasa konteksto at yun ang wala sa inyo kapag Pilipos 2:10 na ang pag-uusapan doon. Kaya nga sabi nga ni Kristo, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. So si Kristo may tuhod. Si Kristo dito sa Pilipos 2:10 hindi kasama sa luluhod kasi nga dahil sa kanya luluhod ang lahat, sa ikaluluwalhati naman ng Ama niya. So ibig sabihin, dalawa sila dito na hindi kasama sa luluhod. At dalawa sila na hindi kasama sa magpapahayag. Yun ang unawa sa tamang konteksto. Pwede na ako magtanong. Sige. Okay lang, magtatanong ako. Sige, tanong. Sabi mo sa sinitas mo yung talata ng kakuha na tayo eh. Sige, tatanong ako. Sinitas mo sa 1. Ang sabi mo, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Kaya yung Ama may tuhod. Tanong ko sa'yo, yung Ama may buhok. Tanong ko sa'yo, yung Ama ba may buhok? Meron. Sagutin mo. Meron nga. May buhok yung Ama? Oo. May buhok yung Ama. May kuko. Kung ano yung meron kang Kristo, meron din siya. May kuko rin siya. Alam mo ba kung ano purpose ng kuko? Di ba nga sabi ko nga sa mali, inyo, mali kasi implication mo eh. Di ba mas malala yung mas lalong mali ang implication nyo kung hindi nyo alamin ang purpose sa 11. Ano ka ba naman, no? Sige. Versikulo 11 ang purpose. Hindi, sige. Doon na tayo sa purpose mo. Sige, susundan ko na yung kaya nga, susundan ko na nga yung hilig mo. Doon tayo sa purpose. Sa Pilipos 2:10 tayo. Susundan ko na lang yung for the sake of argument na lang, sige. Susundan ko na lang yung sa Pilipos 2:10 mo. Ang sabi dito, ganito, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit at ng nasa ibabaw ng lupa at ng nasa ilalim ng lupa at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesus ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Tama? Ikaluluwalhati ng Diyos Yan nakasulat, di ba? Ang tanong ko sa'yo, kailan magaganap yan? Kailan magaganap yan? Sa panahon ng kawakasan. Very good. Ang galing. Very good. Saang talata mo mababasa sa panahon ng kawakasan ang nagpakilala yung Ama sa anak? Ano? Ha? Panahon ng kawakasan. Sa panahon ng kawakasan, sino ba ipapakilala? Yung Ama o yung anak? O yun na lang para mas madali. At sino magpapakilala? Sa panahon di ba sa yung panahon ng kawakasan magaganap yan eh? Oo, tama. Yun ang sabi mo. Panahon ng kawakasan. Ang tanong ko sa'yo, simple lang. Sa panahon ng kawakasan, sino ba ipakikilala? Yung Ama o yung anak? Yung Ama. Yung Ama. Yun naman pala eh. Hindi talaga kasama yung Ama dyan sa sa Pilipos 2:10. Kasi hindi siya kasama dun sa luluwalhati sa anak. So, ibig sabihin, hindi rin siya luluhod na tama. Oo nga. Tama. Hindi nga siyang luluhod kasi nga siya nga ang dahilan kung bakit luluhod sila. Tama. Hindi siya luluhod. Hindi dahil sa wala siyang kundi siya ang dahilan kung bakit luluhod ang lahat. Siya ang dahilan kung bakit luluhod ang lahat. Napaka-illogical kung sabihin mo hindi siya luluhod kasi wala siyang tuhod. Anong klaseng argumento ba naman yan? Parang pang-grade 1 na argumento yan eh. Pang-grade 1 na argumento yan. Ang sabi na klase ng argumento yan.
Mababa. May hilo ka lang ata eh. Tingnan mo ah. Binawi Ang sabi kasi dito ganito. Binawi na yan, Sir, ano. Ang problema lang, hindi Upang nyo sa alam. lahat. Aray ko po. Sakit sa tiyan. Ano yun, binawi? Oh, binawi. Kailan Tapos- binawi? tapos, Sige nga. Kasi ano binawi na na yan, tapos yung pinagtatagaan nyo pa. argumento mo na pupunta sa policy eh. Anak ng tiwak na uwi mo sa policy. Gusto mo Binawi man eh, na, kapatid eh. binawi na, Saan pinagtatagaan yun? nyo pa. Wala akong alam. Buti ka pa, alam mo kami hindi namin alamin eh. Oo nga, Di ba? ano? Yung argumento mo sa Pilipinas dos G's, mali yung pagkakaunawa mo eh. Ah, mali na naman. Sabi mo sa kawakasan mangyayari, at sa bandang uli ang ipapakilala pala. Oo, ang ama ang ipapakilala. Hindi naman sumagot ng ama. Ha? Eh, ba't sabi dito ang ipakikilala yung anak? O, di ba sabi mo yung ano, Pilipos dos sinisitas mo? Sino? Lahat ng dila na si Jesus Cristo ay Panginoon. Sabi mo kailan mangyayari yan? Sabi mo panahon ng kawakasan. Tinanong kita, sino ba ipakikilala o isinan? Yung ama o yung anak? Sabi mo yung ama, di hindi nga, mali nga yung unawa mo. Ba't nagsusuntukan na yung katwiran mo? Saan Eh, ka ang nakalagay sa dos nagpapakilala? ang Dito, sa unsay. ipapakilala ng lahat ng dila. Alam mo pala, ipapahayag na siya. Oo nga, dos Mali, gis ang 11 nga mali, yun. mali na naman ang unawa mo kasi sa 11, O, kailan nga? ipapahayag Kailan? ng lahat ng dila na si Jesu Cristo ay Panginoon. Kailan? O, sige. Ipapahayag. Ang lahat ng mga dila. Kailan nga alam na magaganap nila, yan? tayo, alam na natin na si Jesu Cristo Kailan ay magaganap yung- Panginoon. kailan- Tapos, gagawin lang natin ang pagpahayag sa Alam na pala natin na kailangan pa ba pagluluwalhati ng Ama. Yan naman eh. Yan naman ang mga unawa yung wala sa konteksto. Mahiyan naman kayo. Sinasabi nyo kayo ang Kaya ka, marunong. kaya Kaya ang marunong yan eh. Kaya ka Kasi, ano, sabi ko nga hindi sa'yo. nyo alam na ang turo na yan ay binawi na. Binawi na yan kahit Bu- tanongin yung Siriano. buti nga, teka lang ah. Ang mabuti tanongin Buti nga ikaw, alam mong binawi. Samantala kami nasa, ang alam na namin bumabawi ng sagot, ikaw. Tanongin Wala nyo naman ng yung bumabawi pasikreto sa si ikaw Bro lang Eli. naman eh. Hindi. Tanongin nyo ng pasikreto lang si Bro Eli. kasi alam nyo no, Ay, buhay si Bro talaga to. Eli naman ay nahihiya din Courage, sa inyo. courage, nandiyan ka ba? Reds. Courage, nandiyan ka ba? Magkapareho kami ng sana dyan, Reds dyan eh. Hello, Reds. Ano yun? Ha? Tawag mo ako, men? Oo, tawag kita. Kasi ano eh, yung argumento ni Casamel na pupunta sa policy, ano ba naman? Nagbibigay ng ano eh, ng... Ganyan ba lagi to kapag kausap mo? Hindi ah. Reds, ang topic namin, Reds, ay yung ano, Reds, yung... Mali yun eh, mali eh. Wag mong sabihin mali kasi yun ang unawa na nasa tamang konteksto kasi kayo nung nagbigay kayo ng paliwanag sa 2 ay hindi nyo tinuloy sa 11 at lalong hindi nyo tinuloy at hindi nyo inalam kung ano ang dahilan ng bakit nila gawin ang mga bagay na iyon. Kaya nga kayo ay nagbigay ng interpretasyon na out of context. Diba, Red? Teka lang, tatanungin kita sama. Ano ba talaga totoo? Ano ba talaga totoo? May tuhod Sa naman. sa Pilipos 2:11 ba? Teka lang, yung Diyan na kasulat ang totoo ah, kung sabihin mo yung bakit- totoo. Oo. Sa 2:11 kasi yan sabi mo ang anak ng lahat ng dila. Tinanong kita, kailan yung mangyayari yan? Sabi mo panahon ng kawakasan. Ngayon, tinanong, sa panahon ng kawakasan, sino ba ipapahayag? Sabi mo yung ama. Ano ba talaga ang totoo? Yung Ang tanong Yung ama ba o yung ang tanong anak mo ang kanina, ipapahayag sa panahon ng ipakilala, hindi eh. Ang mapapayo ko lang kay Nililigaw mo Tatang. ang mga listener eh. Ang tanong mo kanina, sino ipapakilala tapos ngayon naman sinabi mo na sino ipapahayag. Ganun eh. Nililigaw mo ang mga listener eh. yung Hindi yan makakausap yung pagpapahayag, sa akin, bro. Hindi yung pagpapahayag ba, tsaka pagpapakilala, magkaibang diwa ba yun? Teka lang, sagutin mo ako. Yung pagpapahayag ba at yung pagpapakilala, magkaibang diwa ba yan? O magkaparehas lang? May pagkakaiba. Magkaiba, magkaparehas? Magkaiba. Ano pinagkaiba? Kasi kapag sinabing pagkilala, hindi yun alam. Paliwanag mo. Kapag sinabi namang ipahayag, alam niya yun, tapos pinahayag mo lang. Halimbawa, yung nililigawan mo, alam nililigawan mo na mahal ka niya. Pero ipinahayag mo pa rin na mahal mo siya. Ganun yun eh. Di ba? Alam na niya na... Very good. Oh, maganda paliwanag mo. May mabasa. Teka lang. So, ibig sabihin, kapag salitang pahayag, parehas. Parehas sa ano? Halimbawa, yung isa pahayag, tapos yung isa pahayag din yung sinabi, parehas yun. Siguro wala ka nang ilulusod doon.
Sabi mo kasi magkaiba yung pahayag sa pakikilala, di ba? Oo. Magkaiba pa sa pagkakilala. Tama, tama. Oo. Meron niyang kaibahan. Babasahin ko kapatid 2:11 babasahin ko sa 2:11. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati tanong. I-rephrase ko na lang. Huwag na ipakikilala, ipahayag na lang tayo. Ah. Sa panahon ba ng kahayag, yung ama o yung anak? Ano? Medyo ang reception Sa panahon ng kawakasan. Napuputol. Ang tanong ko, sa panahon ba ng kawakasan, Oo. ang ipapahayag ba yung anak o yung ama? Yung ama. Yung ama. Babasa ako. Tama ka naman, babasa ako ngayon. Sabi mo kung parehas na sa kanyang kapanahunan ay ipapahayag siya tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na siya lamang ang walang kamatayan, Nalito ako nananahan sa liwanag na di malapitan, Nalito na ako dun di sa tanong mo nakita ng sinumang tao. Entonces, yung pagpapahayag dito, katulad ng sa Filipos 2:11, tama. Kasi pareha silang papahayag eh. So tama yung sagot mo. Oo. Sa panahon ng kawakasan, ang ipapahayag yung ama, hindi yung anak. So mali yung unawa mo sa 2:11. Sabi mo kasi, panahon ng kawakasan to. So ano ngayon ang totoo? Sino nagsasabi na totoo? Si Samuel o si Tahuda? Ngayon, kung mapatunayan ko na tayo ay nasa kapanahunan. Ano mapatunayan mo na naman? Kung mapatunayan Ano ko ba na naman tayo to? ay nasa panahon na ng mga huling araw o panahon ng kawakasan, aaminin mo naman, mali ka. Hindi mo alam yung time frame eh. Ba't sinabi ko ba Sinabi ko ba tutol ako doon? Yan na eh. Yan. Ano ka ba naman? Hindi ba? Nagbubukas. Nagkaka-problema ka dun eh. Nagbubukas. Teka lang, sige. Diyan ka nagkaka-problema. Susundan kita sa gusto mo. Sige. Papatunayan mo sa panahon ngayon, ito na yung panahon ng kawakasan. Ay, hindi nga ako natutol dun eh. Ay, ang tanong ko sa'yo, sa panahon ba natin ngayon, naganap ang 2:11 ng Filipos? Sagutin mo ako. Sa panahon ba natin ngayon? Ay, sabi mo, nasa panahon tayo ng kawakasan. Ito na yung time element na sinasabi mo kamo. Yung 2:11 ng Filipos, ngayon ba naganap yan? Nagaganap na. Ibig sabihin, Hindi. Naganap na. Naganap na to eh. Nagaganap na. Sige, nagaganap. Nagaganap pa. Naganap na, nagaganap, tapos magaganap pa. Yan. Para sa'yo, yung 2:11, nagaganap na to. Ano sa 11, ginaganap Nagaganap na to. tapos magaganap pa rin. Nangyayari ngayon, mangyayari din. Ba't sabi mo kanina? Sabi mo kanina sa panahon ng kawakasan yan. Ano ba talaga totoo? Sino ba nagsasabi na totoo? Si Samuel o si Tahuda? Ganito bra, di ba Sabi mo kanina sa panahon ng kawakasan yan. Tapos ngayon nagaganap. Niloloko mo naman kami yan eh. kung Ano ba naman yan? mapatunayan ko nga sa inyo na Hindi ka. bro, kung mapatunayan ko sa iyo na yun tayo nga ay nasa pinatunayan mong mali ka eh. panahon nga, na tayo ay nasa panahon na sinasabi sa Biblia na huling araw o kawakasan, aaminin mo na naman, nabobo ka. Hindi mo alam yung time frame ng Biblia. Sa panahon pa lang ni Kristo, Ito sagot ko. Nagsisimula na yung Teka sinasabi lang nga, sa Biblia na ito nga sagot ko. panahon ng kawakasan. Yun ang hindi mo naintindihan. O ayaw mo na sir intindihan. Para kasi naman yung Teka lang, time mo eh. Yung time mo. sasagutin ko nga yung hamon mo. Sasagutin ko na nga yung hamon mo. Gusto ko nga yung hamon mo eh. Patutunayan mo ka muna sa panahon tayo ng kawakasan. Di ba? Sabi mo. Hindi ako tutol doon. Hindi ako tutol doon eh. Di ba sinabi mo rin dito na hindi ako tutol doon. pakilala? Ngayon, ang tanong ko sa'yo. Ganito. Ito counter question ko to. Hindi ko nga tinutulan yung hamon mo. Di ibig sabihin, sangayon ako doon. Hindi ako bobo. So tatanungin kita. Salamat, sangayon ka, salamat. Sige. Nasaan ka na? Hello? Hey. Hello, Reds. Saan na ba sila, Reds? Nawala? Narinig mo ang buong usapan namin, Reds? Oo. Narinig mo yung buong usapan namin? Oo, narinig ko. So, ano ang masasabi mo doon sa kanila? 'Di ba? Ang dos 11, ano yan eh?
magkarugtong yan eh. Merong dalawang bagay na gagawin kasi merong purpose, 'di ba? Technicality lang yun eh. Hindi kasi dapat may nag-moderate kasi. Oo nga eh. Kasi isang si Romel, naghahanap na lang ng butas si Romel. Yung mismong topic ay iniiwasan na niya. Kasi parang sa explanation ko naman siguro, parang nakuha naman siguro niya ang punto ko. Pero masakit din sa kanya na aminin na mali nga sila, di ba? Kaya ang ginagawa niya, parang naghanap lang siya ng mga ibang bagay dyan na pwedeng gamitin alibay para... Hello. Nandito na ako. Ayan ka na naman, tumitira ka na naman sa common policy eh. Nandito na ako eh. O yun nga, nandito na tayo. Saan na ba tayo sa tanong mo kanina? Yung tanong mo kanina, kapag napatunayan mo na sa panahon tayo ng kawakasan, bobo ko, tanga ko, hindi nga ako tutol dun. Nasa panahon tayo ng kawakasan eh. So hindi ako bobo. Tanong mo sa 11. Hindi ako bobo, di ba? Okay, Ano tanong ko tanong mo kasi sa 11, yung Philippines doon sa 11 ba? Excuse, dapat walang provoking statement para, cool lang. Sorry po bro, sorry. Cool lang ako. Cool lang. Cool lang naman ako eh. Wala namang problema sa akin. Relax lang, relax lang. Sharing lang. Okay. Tama naman yung si Alex. Ito nga yung tanong ko. Ito yung tanong ko ngayon. Sabi mo, patutunayan mo ka muna sa huling araw tayo, nasa panahon tayo ng kawakasan. So, agree ako dun, kapatid. Parehas tayo ng stand yan eh. Kaya lang, ang tanong ko sa'yo ganito. Yung Philippines 211 ba, nagaganap ngayon yan? O hindi pa? Nagaganap at magaganap pa rin sa hinaharap. Alin ngayon ang totoo? Yung sinagot mo kaninang sa kawakasan na ganap yan? O yung present progressive na sinasagot mo ngayon? Nasa kawakasan na nga tayo, di ba? Di ba? Alin sa dalawang totoo? Di ba sabi mo, hindi magkaiba ang sagot mo. Di ba nga, sumasang-ayon ka nga sa akin na tayo nasa huling araw o na tayo nasa panahong kawakasan. Di ba? Kakasabi mo lang, ano ba naman yan, Romel? Kakasabi mo lang, na tayo nasa panahong kawakasan na. Tapos tumututol ka na sinabi ko na. Definite kasi ang sagot mo kanina. Teka lang ha. Teka lang, isi ka lang. Huwag ka magpanik. Huwag ka magpanik sa lang. Papaalala ko lang sa iyo yung cross exam kanina. Isi ka lang. Darating tayo sa sinasabi. Sige. Kanina, sabi ko sa iyo, yung sa panahon ba ng kawakasan, sinong ipakikilala? Sabi mo, yung ama. Which is, mali naman, sa una mo sinagot, sa yung pagpapahayag na si Jesucristo. Kasi dalawang bagay kasi yan eh. Yung pagpapahayag sa 2:11. Na sinasabi mo, iba naman yung pagpahayag ng Panginoon. Hindi, dapat kumpletuhin mo ang tanong. Ginamit ko na nga yung salitang gusto mo, pahayag. Teka lang, ito na, uulit na naman tayo dyan eh. Kulang ang tanong. Dapat sabihin mo na kailan ba mangyayari ang ipapahayag ng Panginoon si Kristo. Kasi ang sa 11, ipapahayag na Panginoon si Kristo. Merong specific na bagay na ipapahayag. Sige, tapos ang sinabi mo, ang tanong mo lang kasi... So, palit na lang tayo. Ikaw na lang magtanong eh. Sige, magtatanong ako. Tinuturuan mo ako magtanong. Ako nga nagtatanong. Paano mangyayari yan? Ikaw magbili ka sa akin. Naku ba naman tao to? Napaalala ko. Sige nga. Ang pinapaalala ko lang sa'yo, simple lang kasi. Magtatanong ako. Yung pagpapahayag kasi sa kawakasan dyan, definite kasi yan, sa panahon ng paghuhukom, na kawakasan na nga eh. Yun naman yung konteksto ng 2:11. Di ba ano na yan eh? Tinan mo, lahat ng tuhod kasama na nga yan sa lupa. Naganap na ba yan? Di ba hindi pa nga nagaganap yan eh? Di ba? Kaya nga panahon ng kawakasan yan eh. Upang. Yun nga yung sinisitas mo sa unang... Ibig sabihin doon, dapat lang sana na lahat ng tuhod. Pero, meron ding susuway dyan. Di ba nga ang sabi, upang, ibig sabihin, ang writer dyan is, meron siyang purpose na sana, lahat sana. Pero, normally, meron talagang susuway dyan. May sinabi bang sana doon? Meron ba sa diwang sana dyan? Ano yan? Kapag malini, parang ang nangyayari kasi ngayon yan. Nagdadagdag ka na yan. Wala namang ganun. Wala namang sana. Magtatanong ako, bro. Talaga mangyayari yun. Hindi sana yun. Magtatanong ako sa'yo. Sa ayaw at sa gusto mo, mangyayari yun. Nangyayari na nga eh. Nangyayari na at mangyayari pa. Ang alin? Yung sinasabi na luluhod at magpapalawalhati. Kasam, makaintindi mo sabihin, mahabang hinto yung kawakasan.
Oo, mahaba. Kasi sinasabi sa Hebrew Okay noon, lang. sa Hebrews Sige. na tayo ay nasa huling Ano araw na. ma-express yung idea na ano na nangyari na at magaganap pa. So, ibig Oo. sabihin, mahabang yugto. Oo. Okay. Kasi biblically speaking, tayo ay nasa mga huling araw na ayon sa mababasa natin sa Hebrews 1:1. Inelaborate ko lang kasi hindi express Kaya inelaborate ko lang. So, meron nangyayari na gaganap ngayon at meron pa mangyayari sa hinaharap. Yun yung panahon pa rin ng makasan. Oo, yan. Tama ba yun? Okay. Sige, tuloy nyo lang. Tuloy nyo lang. May tanong ka pa ba, Romel? Kasi kung wala na, ako naman magtatanong sa'yo. Para mas lalong makita nila ang mali Oo, nyo. sige, magtanong ka na. Magtanong ako, ha? Oo, yan. Oo. Yan ka na. Oo, sige, tanong ka. Ano ang purpose bakit iluluhod ang lahat ng tuhod? Para sumamba kay Kristo. Ha? Di ba nga ang sabi Para sumamba kay di ba, Kristo. di ba nga sabi dyan, ha? Ang sabi dyan, dahil kay Kristo, iluluhod ng lahat ng tuhod. So, ano ang purpose bakit iluluhod ng lahat ng tuhod? At bakit ipapahayag na si Hesus Kristo ay Panginoon? Ano ang purpose? Bakit ipapahayag nila na si Hesus Kristo ay Panginoon? Ano ang purpose? Para si kakalulahati ng ama yan. So, sinong lahat Kagustuhan ng ang ama. magpapahayag? So, sinong lahat ang magpapahayag? Lahat ng magluluwalhati, tama? Lahat ng entity dyan. Lahat. Walang exemption kasama yung ama dyan. Lahat ng entity na magluluwalhati, tama? Lahat ng magluluwalhati, tama ba? Salamat. So, ibig sabihin, hindi kasama yung luluwalhatiin, tama? Ayaw mong sagutin kasi Ang pinapalulahati yung anak. parang sinasabi mo na rin, mali ako. Kasasagot ko lang, ano ko ba? Ang pinaluluwalhati, ang ipinakikilala dyan, o pinapahayag yung anak, hindi yung ama. Ano ka ba naman? Paano hindi kasama? Paano hindi kasama ang pinaliliwanag mo? Baka merong gustong Hindi ko sabihin ng ma- ating mga hindi ko ma-get listener. Wala, bro. Siguro, nakapagpahayag ka na sa side mo, tapos nakapagpahayag na rin ako. Siguro, oras naman para pakinggan natin kung ano yung ano ang masasabi ng mga listener natin sa mga napag-usapan natin. Alam mo, ganito kasi kung kukuha ka sa listener natin, may kanya-kanyang standing yan. Unang-una, si Carex, JW. Tapos yung isa, si Courage, freelancer yan. Ayaw ko freelancer ba to? Sa COG ka ba ngayon, Courage? Mali yun. Ha? Alam mo kung bakit? Hindi. Tapos na tayo mag-usap. So, dapat naman ay open forum. Alamin naman natin kung ano ang masasabi ng ating mga audience. Kasi ako, nakapagpahayag na ako ng side ko, ng paliwanag ko. Tapos ikaw, nakapagpahayag ka na rin. So, alamin na lang natin. Kasi, ang gusto mo mangyari, gusto mo mangyari ngayon, mag-o-open sila ng sariling ilang opinion.